Hallelujah. Praise the Lord. Magandang araw. Content ngayon at tayo ay magbabahagi. At ito ay katotohanan na napakalaga. What must I do to ascend? Meaning, what must I do to be raptured? So, kung sa Acts chapter 16 verse 30 to 31 is nagtanong ang isang jail guard, what must I do to be saved? Ngayon, what must I do to ascend? Ano ba yung ascend? Ascending. To be raptured. There is no word rapture in the Bible. But ascending and descending. Ascending means rapture. Descending means second coming. At ang kunti natin ngayon ay sa ganito natin ito pag-uusapan. Sapagkat ito yung mahalaga na katotohanan. Ascending means rapture. At ang katotohanan ito ay ating makikita sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Ayon sa Genesis chapter 28 verse 12, ganito ang sinasabi. Genesis chapter 28 verse 12. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth. The top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. Now, this is a mystery because this is a parable, vision and revelation, prophetic vision and prophetic revelation. Na pinatutungkulan nito ay ang hell mula sa lupa paakyat, ang hell mula sa langit pababa. So kung titingnan natin ano ang layunin ng Diyos nang ipakita niya ito kay Jacob, anong layunin niya, bakit isinarawan at ipinakita niya yung anghel na mula sa lupa? Ang unang tanong na katotohanan na dapat nating malaman, dito ba sa lupa nilikha ng Diyos ang anghel? Sa langit nilikha ng Diyos. So meaning, mayroong nakatagong talinghaga, may nakatagong hiwaga, ang pangitain na ito na nakita ni Jacob. Angel ascending, angel descending. At sa John chapter 1 verse 51, dito rin natin makikita same words, same revelation. John chapter 1 verse 51. So ito'y pinagtibay ng ating panasos na mayroong magaganap na rapture, in other term, ascending, bago ang second coming. John chapter 1 verse 51, ganito ang sinabi ng Panginoong Sus. And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Who is the Son of Man? The Son of Christ. Now, ano ang layunin nito? Para ipahayag sa atin ang tungkol sa rapture, ang tungkol sa ascending. Sa isang parte ng bahagi ng kasulatan na kung saan nakipagsalitaan ang mga Sadusyo, ito ay grupo ng mga relihiyon, they are religious people
and their sect is called the Sadducees. At dito sa Lucas 20, sila yung mga taong hindi naniniwala na mayroong pagkabuhay na maguli. So para sa kanila, it's a big deal na malaman at sa madaling sabi, makipagdebate, makipagtalastasan sa Panginoon kung mananaig ba yung kanilang paniniwala tungkol sa no resurrection. So once na ibig sabihin ang paniniwala nila, once na mamatay yung tao, wala nang pagkabuhay na maguli na i-expect ng tao. Kaya nga dito sa 27 to 38, sabi ng salita dito, and there came to him certain of the Sadducees which deny that there is any resurrection. Tinatatuan nila na walang pagkabuhay ang tao once na mamatay ang tao. So ang ibig sabihin, habang nabubuhay ang tao, dapat nang ma-enjoy ng tao ang kanyang buhay sa anumang kaparaanan, sapagkat hindi sila naniniwala sa resurrection. Kaya nga, ipinangaral ng Panginoong Hesus sa John na siya yung pagkabuhay na maguli, at narinig nila ito. John chapter 11 verse 25, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. So nang marinig nila ito, nag-come up sa kanilang isipan, kasi nga makipagtalastasan tayo nito kung ano talaga yung alam ng Jesus na to, sabi ng mga Sadducees. Sabi nila, seeing Master, Moses wrote unto us. So, ibig sabihin, part sila ng Judaism. Mayroon lang silang separate na sect, that is the Sadducee. Now, sabi dito, seeing Master, Moses wrote unto us, if any man's brother having a wife and he died without children, that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother. Sabi ni Moses sa kanyang kautusan, ay mayroon nga, sinulat sa amin si Moses, na kapag ang isang tao nag-asawa at namatay ang kanyang kapatid na sumunod sa kanya, ay aasawahin ang biyuda upang magkaroon ng binhi o lahi, may pagpapatuloy. So, sabi nila sa verse 29, and there were 7 brethren. So, nilatag na nila sa Panginoong Hesus yung kanilang nais maging argumento. Sabi, mayroong itong magkakapatid. Ang panganay nag-asawa, namatay na walang anak. Inasawa ng pangalawa, namatay yung pangalawa at walang anak. Sa ikatlo hanggang sa ikapito, lahat nag-asawa ng isang babae, lahat sila namatay, lahat walang anak. Sa kalihalihan, namatay ang babae. Ito ang question. Sa pagkabuhay daw na maguli, kaninong maging asawa siya, sapagkat siya naging asawa ng 7? Sumagot ang Panginoon sa verse 33, sabi nila sa 33, therefore, in the resurrection, whose wife of them is she? For 7 had her to wife. Verse 34, Jesus answering said unto them, the children of this world marry and are given in marriage. But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and that the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Neither can they die anymore, for they are equal unto angels and are the children of God, being the children of the resurrection. Now dito, kung papansinin natin dito, na yung resurrection na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, from human nature to become the Son of God, having the angelic nature. Ang sabi yun, equal with angel. Meaning, ang tao, kapag ka namatay na,
natatanggapit niya, naniniwala siya tungkol sa pagkabuhay na maguli, siya ay magiging anghel katulad ng anghel. At sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. So dito makikita natin na yung resurrection, ascending, yung angel na mula sa lupa ay yung mga tao na naniniwala na mayroong pagkabuhay na maguli. Mayroong resurrection. So dito, pinagtibay pa ito ng Panginoong Hesus sa Mateo 22. Ganon din ang usapan nito. Pero may pagkakaiba ang sinagot ng ating Panginoon dito. Mas niliwanag niya. Sabi niya, "Ye do err not knowing the scripture nor the power of God. For in the resurrection neither the married nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven." So, sa Luke chapter 20, they are equal with angels. Dito, but they are as the angels of God. So dito, mayroon ng liwanag sa atin. Sa pamagitan ng katotohanan ng salita, may liwanag na yung angels na paakyat, yun yung time ng rapture. Na sinasabi naman ni Pablo, sa isang kisak, matatayong lahat ay magbabago. Ano yung pagbabago na yun? From human nature to become angelic nature. So sa pagdating ng panahon, pagdating ng araw ng rapture, pagdating ng araw ng ascending, sila na sumasampalataya about sa rapture, sila na sumasampalataya about sa resurrection, sila ay magiging angel, equal with angel. Kaya nga, kung titingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 12, maliwanag dito ang sinabi ng ating Panginoon. Maliwanag dito ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa Revelation 12 verse 12. Ang sabi niya dito, "Rejoice, ye heaven, ye that dwell in them." Sabi dito, "Therefore rejoice, ye heaven, o magkasiya kayo, o mga langit, kayo at ang mga nakatira sa kanila. Ye that dwell in them." Dito makikita natin na ang Revelation 12:12 isinarawan yung pagsasama sa isang lugar, pananahan sa isang lugar, yung word na ye and them. Rejoice. While they are rejoicing in the presence of God, in the marriage supper of the Lamb, the world will suffer tribulation. So dito makikita natin why. Sapagkat sabi dito, "Therefore rejoice, ye heaven, and ye that dwell in them, woe to the inhabitant of the earth, and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time." Nagsinalawang panahon ng Diablo, kaya galit siya. While nag-enjoy yung nag-transform from human body to become angelic being, nanahan sa langit kasama ng mga tunay na anghel na nagkakasiya, dito sa lupa ay magkakaroon ng kapighatian. Yun yung tinatawag na tribulation. Ngayon, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga. Nang ilabas ng Diyos sa Ehipto ang kanyang bayan, dahil pinangako ng Diyos kay Abraham na magiging alipin ang kanyang lahi sa loob ng 400 years. At pagkatapos ng after 400 years, papalabasin niya sila tungo sa lupain na ibibigay ng Diyos sa kanila. At sa kanilang paglabas, 40 days nakita ng Diyos yung kanilang kawalan ng pananampalataya. Puro reklamo, walang mainom,
walang makain na karne. Hinahanap nila yung nakasanayang buhay nila sa Ehipto, ngunit na sila ay nasa pagkaalipin. At yung 40 days na dapat nandun na sila sa promised land, dahil sa kanilang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, kawalan ng pagsunod sa leader ng Diyos na tinalaga na si Moses, sa kanilang murmuring and complaining na walang mainom, walang makain karne, sa galit ng Diyos, sa halip na 40 days nandun na sila sa promised land, ginawa ng Diyos na ang bawat araw ay ginawang 1 taon. So 40 years bago nila narating ang promised land. Meaning, disobedience can cause delay of God's fulfillment to His plan and purpose. So dito maliwanag, disobedience is the cause of delay sa fulfillment ng mga plano at layunin ng Diyos. Kung titingnan natin, 4,000 years ago, from Adam to the book of Malachi, kung isusoma total natin to, halos 4,000 years nang Diyos siya mainihanda ang pagdating ng kanyang bugtong na anak sa kapahayagan na ito. Ngunit dahil ang ating Panginoon ay itinalaga niya ang kanyang sarili sa pagsunod sa kalooban ng Ama, pinaiksi ng Diyos ang pagsasakatuparan ng kanyang mga plano at layunin. Hindi na niya pinahaba. Bagkus, kung sa lumang tipan 40 years bago nila narating ang promised land, bago nagkaroon ng fulfillment ang plano at layunin ng Diyos sa mga anak ng Israel sa lahi ni Abraham, sa ating Panginoong Hesus, 3.5 years lang nasabi na ng ating Panginoong Hesus, it is done, it is finished. So dito ang ating makikita na yung 4,000 hinati ng Panginoong Hesus yan 2,000 years ago. Kung pinaiksi ng Panginoong Hesus yung pagsasakatuparan, dahil kapag kasusunod ang tao, kapag sumampalataya at ang tao at buo ang kanyang puso, lakas at kaluluwa na gawin at ganapin ang kalooban ng Diyos, iiksi ang panahon, isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang salita. Kaya nga, kailan kaya? Tunghayan natin ang Revelation 21 verse 6. Kailan kaya ito mangyayari? Sabi ng salita ng Diyos, and He said, and He said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life. And He said unto me, it is done. Dadalhin ng Diyos sa katapusan ang lahat ng kanyang plano at layunin sa book of Revelation. Dadalhin ng Diyos ang lahat ng mga hula at propesya sa bagong tipan, dadalhin niya sa katuparan sa pamagitan ng book of Revelation. It is done. Ang John chapter 19 verse 30, nang sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished, yun yung prophecy, plano at layunin ng Ama mula sa Genesis 3:15, the Messianic prophecy. Gaano katagal? Dahil walang may gustong sumunod para mahayag ang anak ng Diyos, sinisira nila ang tipan ng Diyos, bangmat ang Diyos sinikipagtipan. Ang nangyari, tumagal. Ngunit ang Panginoon Hesus ay nahayag sa maiksing panahon lamang. Ngayon, gaano katagal pa tayo maghihintay about the ascending? Mangyayari ito na tatagal kapag ang mga tao
ay hindi susunod, hindi sasampalataya, hindi maghahanda tungkol sa ascending. Sapagkat, what must I do to ascend? Mayroon tayong dapat gawin. Mayroon tayong dapat gampanan bilang pagpapakita na tayo ay sumasampalataya tungkol sa eternal life, tungkol sa resurrection, tungkol sa ascending, sa rapture. Kinakailangan nating gawin ang mga bagay na nais ng Diyos. Una, dapat magkaroon tayo ng lampara na mayroong langis. Dapat mayroon tayong wedding clothes. Dapat alam natin yung prophecy and fulfillment about the New Testament, the era of Revelation. Kaibigan, nasabi mo na ba, what must I do to ascend or to be raptured? Ang layunin na ito ay binigay ng Diyos sa atin. Nang sabi niya, there's a rapture. At ang rapture na ito ay binigay niya ang salitang ito sa Genesis 28:12 at John chapter 1 verse 51. Kaibigan, nais mo ba magkaroon ng transformation one day from human being to angelic being, na kung saan through the ladder, Jesus is the way. John 14:6 at Genesis 28:12. There is a ladder in heaven, in the vision revelation na pinakita ng Diyos, that the ladder in the New Testament is the Lord Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me, says the Lord. So, kailangan nating maghanda. Kailangan nating sumampalataya upang mapadali na mapangyari ng Diyos ang kanyang kalooban. Remember, disobedience is the cause of delay to the fulfillment of God's word. Obedience will come shortly, come to pass the plan and purpose of the Father about a rapture and the second coming. Sa Disampuri, kaibigan ko ikaw na pagpala, please subscribe sa ating channel, share, comment, upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Subscribe na po.